Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tortiba at ito ang Johnny Depp. Sige, usapang utang, usapang ola. So, sa mga subscribers, salamat po. Sana ma-reach po natin ngayon. Konti na lang, 3,000 subscribers na po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik at pagsubaybay dito sa ating channel. So, sa mga hindi po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Like, share, hit yun na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga Ola review, Ola update na pinag-uusapan natin dito at sa mga usapin talakayin sa usapang online lending app. Meron na naman tayong ubot-sibon na naman, bumabalik-balik pa minsan-minsan, pero hindi na ganun kalala. Medyo naging okay naman ako, nakakapagpahinga na ako na maayos ngayon dahil maaga ako natutulog mga ka-Johnny, kaya umaga ako gumagawa. Pero ngayon dahil linggo, nakapahinga naman tayo maghapon at ato, gabi ulit ako nakapaggawa. Pero ngayon mga ka-Johnny, wait lang, wala. Sa mga may nagtatanong, matagal na itong tanong sa akin ngayon, ko na kulit nahalungkat, yung kapag ba ikaw ay umalis sa tinitirhan mo o ibang address yung ginamit mo sa nagamit mo, pero yung tukoy ko rito yung talagang permanent address nyo ha mga ka-Johnny, na nasa ID ninyo na ginamit, tapos yun yung ginagamit nyo pang legit na pang apply sa mga OLA. Makakasuhan ba kayo kung sakaling hindi kayo nagsabi kung kayo umalis na doon sa tahanan o doon sa inyong tinitirhan dahil kayo hindi naman talaga tigarian o kayo nangungupahan lamang? May mga tanong sa atin, mga instances na ganyan, na makakasuhan ba ako kung sakaling ako ay lumipat ng tirahan? Yun mga ka-Johnny, no? Linawin natin to. Itong klase ng sitwasyon ay hindi naman ganun kaagad-agad na makakasuhan ka. Maliban na lamang kung sinasadya ninyong hindi ibigay yung inyong tamang address at tamang impormasyon doon sa pag-apply niyo sa mga online lending apps. Pero dahil nga online lending apps o mga OLA, karamihan kasi dyan, halos lahat, pero hindi ko naman sasabing lahat. Karamihan at halos lahat kasi may mga legit. Yun nga, yung mga OLA na yan ay karamihan dyan ay may mga kaso, may mga complaint, may mga follow-up investigation sa kanila. Ito nga si Balilon, kumakana na naman, kaka-raid lang, ang bilis. Di ba? Kailan lang, November yata or October. Kaka-raid lang niya din. Ito, ang bilis na naman, dami akong natatanggap na report na mga nangaharas na naman sila itong si Balilon. Sabi nga nila, pero active talaga siya sa mga ads. Talagang, kumbaga sa parang naglaylo lang. At yun nga, natatanggap natin sa group. So yun, dito ay papaalala ko lang, hindi tayo naninira rito ng mga kung ano. Nagsasabi lamang tayo ng mga impormasyon para maging aware po kayo doon sa mga online lending app na pinapasukan ninyo o mga napapasok ninyo o mga nasusubukan yung utangan, para maging vigilant po kayo sa inyong mga gagawin o sa mga gagawin sa inyo ng mga OLA na ito. So ayun, dahil nga example ko, no, kung ako may address akong binigay, example ko lang ito. Ang permanent address ko, yung domicile address ko is sa Caloocan. Doon talaga nakalagay. Lahat ng aking primary ID is lahat nasa Caloocan. Pero, dito ako nakatira sa Valenzuela dahil malapit sa trabaho. Ngayon, dahil sa ganito po, di ba akong kasuhan ng estafa or swindling? Kung OLA lang yung pag-uusapan mga ka-Johnny, napaka malabo pa sa sabaw ng pusit na kayo kasuhan niyan ng mga OLA. Dahil sila nga mismo nagde-declare na hindi tama ang address ng kanilang opisina. Diba? Common sense tayo ron. Sila nga hindi nagde-declare. Like nung huling may naread ang NBI, ang sabi nga ng NBI doon sa interview, doon sa channel na yon, kaya ito kung TV Patrol ba or 24 oras, something ka na. Ang sabi nga nung NBI na ng raid, ay hindi yun yung mismong address na nakalagay doon sa pinal na lang registration doon sa SEC. Hindi yun. Talagang ibang lugar yung kanilang pinuntahan para lang ma-read yung OLA na yun. Yung microdot, kung naalala ko. Tama, NBI, yung microdot. Hindi ko lang sure kung anong yun, kalimutan ko na. Pero yun yung sinabi ng NBI na ng raid, ng staff, parang agent ng NBI, na sinabi niya na ibang address pala, yung nilalagay nila doon sa kanilang pagpaparegister sa SEC. So ngayon tayo, dahil tayo wala tayong permanent address na nagagamit, or dahil nga isang address lang ang kailangan natin gamitin sa domicile natin, kasi dalawa nga yan like sa domicile at saka sa residential. Ako ang domicile ko is Caloocan. Then ito nga, dahil dito ako tumutuloy sa Valenzuela dahil malapit sa trabaho, dito ako tumutuloy. Pero nangyari sa akin, i-share ko sa inyo na hindi naman ako nakasuhag dahil sa ganyan, na nagbigay ako ng address at hindi naman nila ako doon nakita.
share ko yung sa iyon. Nung napuntahan po ako doon, yun po yung domicile ko, yung aking permanent address. At then nakausap nila yung may-ari ng bahay namin, ng inupahan namin na, oo, hindi ako doon tumutuloy. Pero, ang sabi nga ng aming kasera, ay nagpupunta ako doon weekends. Kaya, masasabi pa rin nila na may nagpunta na collector agent ng isang lending company. Yung si Iyon kasi legit yan na lending company. Ngayon, yan, siguro kung mapapatunayan na niloko ko sila, at ako talaga nagsinungaling na hindi yun ang tuloy kong address or something na pinigay ko sa ID na patunayan, pwede akong kasuhan dahil legit po na lending company po yung iyon. Pero dahil napatunayan nila na nagpupunta ako ron at may connection kami doon sa bahay na yun, ay hindi ako pwedeng kasuhan ng kung ano man na swindling or estafa o fraud. Wala po akong maging kaso lang. Dahil, unang-una, nung iniwan nila sa akin yung number ng collector, ay nakipag-cooperate po agad ako. Yun po ang pinakatamang gawin ninyo. Once na may nagpunta sa inyo na isang collector agent sa inyo ng lending company, pero yung mga ola na yan, hindi mo talaga nagpupunta sa bayan, isa lang naman po ang katalasan talaga nagpupunta si Digido. Iiwanan lang naman po yan is mga contact number nila na kung saan pwede kayo makipag-cooperate sa kanila. Yun ang gawin ninyo para hindi kayo makasuhan ng stop or something. Pero malabo pa rin naman sa sabaw ng pusin na magsampay ang mga yan. Pero kung katulad nga sa akin, si Iyon, pwede yan magsampa kung napatunayan ako'y nagsinungaling. So, simula pa lang. Kasi si Iyon, mga kadyanid, pag nag-apply ka ng cash loan dyan, pupunta kami sa office nila. Dito sa may Mandano, likod ng SM, sa may Ortigas. Doon po, magkakaroon po kayo na agreement dyan kay Iyon kapag kayo first loaner. Hindi yung katulad ng OLA na laki pipirmahan sulat ha. Kaya nga yan nakaibahan ng OLA doon sa mga legit na mga lending company. Kasi itong si Iyon nga may written agreement kami rito. Lahat ng informasyon na binigay ko kailangan legit lahat yan. Dahil pag napatunayan pinigay ko sila, sigurado ang kaso sa akin estafa. Yun. Pero kung mga OLA mga kadyani, try ninyo na lang na siguro makapag-communicate kasi hindi makapagsampayan dahil nga sila nga mismo nagtatago. Yung mga agent nga nila nagtatago sa mga dami account para lang harasin kayo, di ba? Sila nga ang unang-unang pwedeng kasuhan kung sakasakali magpapalit sila ng kaso dahil nga niloko nyo sila sa pagbibigay ng address na hindi tama. Pero mayroon ako i-share sa inyo, no? Nakita ko sa group. Ito siya. Ito talaga, parang meron na siya, estapador pa. Share ko sa inyo ito. Siya si bali dami account naman itong ginagamit niya, Boris Yaris, doon sa comment section. Nakita ko lang ito, yung nakaraan. Sabi niya, yung ID at selfie mo, peke din, sabi ng isang nag-comment. Isang tropa na natin ito, isang nag-comment. Then, sumugot siya, si Boris, peke lahat. Made in Quiapo, utak gamitin. Di ba? Yun nga, yung nagtanong din, nabuti hindi ka hinaras. Naku, haras to the max yan, boss. Sabi niya yung isang nag-comment. Tapos, paano harasin? Palipsin agad ako. Peke yung reference number na nilagay ko. O, di ba? Halatado, estapador ang taong ito. Kaya ang negosyo na ito, bukod sa pagiging estapador, farmer siya ng mga ula. Di ba? Lahat ng mga ginagamit niya is peke. Ayan, ipa-share ko sa kanya. Yung sinasabi niya, ito yung isa, yung buti di ka hinaras, ayan. Paano haras? Palit number agad siya. Yun ang sa atin naman, yung pagpapalit natin ng number, hindi naman sinasadya yun. Dahil, tayo ay nahaharas na, nagugulo na, sandamakmak na yung mga annoying calls and text nila at yung mga pagbabanta, kaya nagkakaroon tayo ng kailangan gawin natin is magpalit tayo ng SIM card para makaiwas sa anxiety, stress, and depression. So, itong namang si Boris Yaris, talagang talamak yung pagiging estapador na ito. Made in Quiapo nga daw, utak daw gamitin. O, syempre, pagbigyan na natin, for the benefit of the doubt na sinasabi yung utak gamitin. Tama naman Pero pag ikaw naka-tsempo, na mag-loan sa isang lending company na legit, like Bilis or Tala, sigurado ka rin na may kaso ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong gagawa ng katulad ginagawa nito na namimeke ng mga ID. Maaari ka talaga matsempuhan dyan. Pero yung mga OLA, yun nga, sinasabi ko, Bilis, Tala, Iyon, Home Credit, yan, hindi nyo pwedeng gamitan ng mga peking ID. Dahil once na mapatunayan, may kaso talaga kayo at makukulong talaga kayo dyan. May ano pa kayo dyan, talagang magkakaproblema kayo ng husto. Huwag nyo tularan itong estapadors sa farmer na ito, mga kadyan. So yan, palala ko lang na kung kayo ay lumipat ng bahay, always explain o cooperate doon sa mga agent na kung sakasakaling puntahan kayo, like si Digido nga. Try to communicate na lang sa kanila para hindi kayo magkaroon ng problema
Mas maganda kasi nakikipag-cooperate po tayo. Pero kung mga nangaharas na mga ula yan, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot sa mga ula na yan. Dahil mas marami silang kaso kaysa doon sa inyo na lumipat lang na residential address dahil nga wala tayong permanenteng bahay dito, nangungupahan, palipat-lipat, di ba? So yun mga kadyani, sana mag-subscribe po kayo at ito po ang inyong lingkod, Johnny ng Johnny TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.